Mga kapatid, sa wakas natapos din itong Toyota Fortuner. Nagpalit na po ako dito ng transmission kasi talagang nawasak ang laman loob nito, wala naman tayong makukuhang pyesa. Ite-test drive muna natin para makapagbigay ako sa inyo ng konting inputs kung ano ba yung nangyari dito sa transmission nitong Fortuner na to. Tara, samahan nyo ako. Okay mga kapatid, test drive muna natin. So syempre, buckle up for safety muna tayo. Okay, yan. So from park, ilalagay ko sa drive. Mapapansin nyo, may ganun ano. Okay. Yan, ulitin ko ha, huwag mo lang yan oh. Okay, lagay ko ulit sa park. Nakapreno ako, binaba ko na yung, yan, bababa ko yung handbrake. Nakapreno ako doon, ilalagay ko ngayon sa drive. Ayun, naramdaman nyo, parang gusto nang tumakbo. So bibitawan ko dahan-dahan. So yan ang normal na pagdadrive po ng automatic transmission. At dahil sa maganda ang preno nito, konting apak mo lang mararamdaman mo, ayun oh. Ayun. So ang ganda ng transmission natin, very powerful siya. Dito po mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo, wala po akong sinisisi. Hindi ko po sinisisi yung kasa, hindi po kasalanan ng kasa, hindi rin po kasalanan ng automatic transmission fluid. Wala po tayong sisisihin. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano talaga yung naging problema nito para doon naman sa mga mayroong ganitong sasakyan, yung series ng mga model na ganito, kasama na yung mga Hilux, mga Grandia, na halos nakaparehas nung taon na to, ay maingatan nyo po ang inyong transmission. So ayan, yung gandang magkambyo. Mabilis to mga kapatid. Kasi modelo pa eh. Although 122,000 kilometers na yung tinakbo niya, makikita mo naman doon sa itsura ng unit, no? Talagang maayos na maayos pa. Yung may-ari kasi nito, bumabiyahe siya ng Quezon City, Pasig, tapos sa Cavite, Laguna. Kasi yun po, may doktor nga po kasi siya, alam nyo naman po ang doktor, talaging on call yan. Kaya mahaba po yung travel. Araw-araw mahaba yung travel niya. Malalaman nyo po mamaya, ipapaliwanag ko po sa inyo, baka mamaya si Doc ay meron din siyang attitude na kapag ka nagdadrive, nagagawa niya yung mga bawal. Kasi nga minsan hindi mo maiwasan na gawin yung bawal dahil nga sa sobrang traffic. Kaya lang, hindi rin naman alam nung ibang mga may-ari ng sasakyan na bawal pala yun. Kaya i-explain po natin, ipapakita po natin kung bakit po ba yun naging bawal or bakit po ba yun nakakasama. Pero ganun pa man po mga kapatid, itong sasabihin ko po sa inyo ay personal ko po itong pananaw na pag-aralan namin dun sa mga ginagawa naming transmission. At yun nga po, ipapakita ko po sa inyo yung proof na hindi nyo po dapat ginagawa yun. Or kung bakit hindi nyo po yun dapat gawin. Para naman po, tumagal po ang buhay ng inyong mga automatic transmission. Ito lang kasi yung lugar dito na safe ka na magpambilis ng konti eh. So ayan, ang bilis ko makuha ng 60. Ayan. Ayan, 60 na po tayo. Bilis. Lakas. Hindi na tayo pwede lumampas dyan. Okay. So ganun siya ka-responsive. Maganda yung takbo niya, maganda yung hatak niya. Talagang masasabi natin wala nang problema, bumalik. Yung dati niya sigla, bumalik yung dating lakas nitong Toyota Fortuner. Ngayon mga kapatid, hinto lang ako sa isang lugar dito. Kasi po, ipapaliwanag ko po sa inyo, bakit po ba nagkakaproblema yung ibang mga automatic transmission. Ito, hinto muna ako dito. Okay. So pag hinto ko, halimbawa po, nakatraffic ako. Ayan, halimbawa nag-traffic, nakadrive lang ako, nakaapak lang ako doon. So, hindi ko gagalawin itong cambio. Nakadrive lang ako. Tapos umabante, bibitawan ko lang yan. Okay? Tapos kung traffic na naman, ayan, ipepreno ko lang. And then, hindi ko pa rin gagalawin to. Umabante na naman, ayan, bibitawan ko ulit. Yan. Tapos traffic na naman. Kasi nga, bumper to bumper yung traffic, dahan-dahan ako mamemreno. Yan, humihinto na ngayon yung buong system, pati yung torque converter, humihinto siya. Nakahinto yan. Nakapahinga yan. Pero pag binatawan ko na yung preno, dahan-dahan, pwede ko kasi bitawan ng dahan-dahan yan, oh. Okay, so dahan-dahan din na umiikot yung torque converter.
Ayan. Bibitawan ko ngayon, dahan-dahan na ring iikot itong aking clutches. Ayun. Okay. So ngayon, yung iba kasi ang ginagawa pag traffic, ilalagay sa neutral. Ayun. Papansin nyo, parang umatras eh. So nawala yung engagement, nawala yung engagement ng mga clutch. Traffic, ilalagay sa neutral. Okay, nakaapak sa preno. Tapos pag umabante, ilalagay na naman sa drive. Tignan nyo po tignan nyo yung paligid, mapapansin nyo parang umaabanting konti. Ito, lalagay ko sa, wag mo masyado, sa kupit mo lang, ayan. Okay, lagay ko sa drive. Kasi mo? Di ba? Oh. Okay. Stop. Ilalagay ko na naman sa neutral. Ayun. Tapos nag-go na naman. Lalagay ko sa drive. Oh. Nakuha mo? O, ayan po napansin nyo. O, isa pa. Maganda sana may babasihan eh. Ayan. Siguro makikita yung poste na yun. Okay, traffic na naman. Ano ba naman to? Bumper to bumper. Lalagay ko na naman sa neutral. O, ayan. Nag-go na naman. Okay, nag-go. Lalagay ko na naman sa drive. So, ayan. Paulit-ulit nyong gawin. Ngayon, 3 times ko lang siyang ginawa. Pero sa traffic, hindi lang yan 3 times. 300 times or pwede ka pang talagang 1,000 times kung sobrang traffic hanggang sa makauwi ka sa bahay mo. Mga kapatid, ipapakita ko sa inyo yan kung ano ang nangyayari doon sa mga clutches natin, doon sa main drive, doon sa torque converter kapag palagi pong ganun ang ginagawa nyo. So back to base tayo, balik tayo sa shop para po maipakita ko po sa inyo yung habit nyo na ginagawa nyo po yung ganun, drive neutral. Okay mga kapatid, balik tayo sa base. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung ano po ba yung nangyari doon sa transmission, ano yung nasira doon sa transmission nung Toyota Fortuner po na yon. Ito po ang hinihintay ng marami. Marami pong nagko-comment sa atin doon mismo sa vlog na yon. Ano daw po ba ang nangyari doon? Ba't daw hindi ko po maipakita? So ngayon, natapos na po yung mismong sasakyan, umaandar na siya. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo ano po ba ang nangyari. Mga kapatid, may kinalaman din po ito. Doon sa drive neutral, ginagawang manual yung sasakyan. So ito po, tignan nyo. Ito po yung forward clutch mismo nung Toyota Fortuner. Pag sinabi pong forward clutch, yung mga clutches na to, ito mismo yung nakakabit dito sa main drive, papasok na po ito dito sa torque converter. Ayan, nakapasok na po yan dyan. Okay. So ito po, makikita nyo po sa video na ipapakita ko sa inyo, merong isang transmission na gumagana, Aisin po yun, so Toyota rin. Gumagana mismo yung transmission kapag naka-neutral, patuloy lang po ang pag-ikot nitong forward clutch. Umiikot po ito habang kayo ay naka-neutral. Ayan. At sa loob po nitong forward clutch, nandito po ngayon itong mga lining. Ayan yung mga lining. Yung mga lining po dito, itong pinaka-metal plates po na to, dito siya mismo nakakasa. Ito po, tingnan nyo. Ayan, meron po akong iniwan na isang plate dito. Ayan. Ayan. So, itong plate na to mismo, dito po mismo nakakasa sa loob nito. So, ibig sabihin, pag ikot nito, kasamang umiikot itong plates na to. Kaya may mga ipin yan eh. Ayan, oh. So, nakapasok po siya dito. Okay. Ngayon, yun naman pong yung mga friction material, ito yung pinaka-lining. Ayan. May mga ipin din po yan. Ayan. Dito naman siya nakakasa. So, ibig sabihin, pag ito po ay nakapasok dito, iikot lamang itong mga friction materials po na ito, pagkasamang umikot mismo, itong pinaka-assembly na to. Ayan. Kaya dahil po sa ito yung pinaka-plates niya, yung pressure plate niya, ito naman yung lining. Kung mapapansin nyo po, kaya kong paikutin yung mga plates, pero yung lining hindi. Ayan, o. Ayan. Pero yung lining, hindi siya iikot. Kasi nga po, ito ay nakakasa dito sa mga ipin na yan. So, iikot lang po itong lining kapag umikot mismo, ito. Pero itong mga plates, ayan, mapapaikot ko po yung mga plates. Alisin natin ito isa para makita nyo. Ayan. Ito po, iikot lang siya ng free. Ayan. Pero ito, nakasalpak siya rito, kaya po, pag umikot ito, iikot itong plates. Okay. Kapag nag-engage yung clutch, nandito sa loob, iikot na po lahat sila kasi magdidikit-dikit na to. Sa totoo lang, ito na po yan, ganyan na po siya kadikit. Kaya lang po siya hindi gagana, kaya lang po siya dumudulas dahil nga po doon sa fluid.
doon sa ating ATF. Kaya pag hindi maganda ang fluid mo, naku po mga kapatid, hindi maganda at kulang ang fluid mo, sisirain po talaga itong forward clutch. Kasi habang kayo po ay naka-neutral, umiikot po ito. Umiikot lahat yan. Ngayon, hindi lang sila nagko-contact, hindi lang sila nagdidikit, nag-i-engage dahil nga po naka-neutral kayo. Nakapatay yung inyong solenoid, yung inyong valve, para magkaroon ng pressure, ito po yung tumutulak ito. Ayan, no? Tumutulak po yan. May spring po sa loob yan. Ito po yung mga spring. Ayan. So, pag inilagay nyo po ngayon ito po yung, kaya may o-ring yan dyan, no? Ito po, magkakaroon ng fluid, magkakaroon ng pressure dito. Bubukas yung solenoid, magkakaroon ng pressure dito. Itutulak niyang ganun to. Okay. So, pag tulak niya, lahat ngayon to magi-engage. Magdidikit-dikit to. So, pag nagdikit-dikit ngayon yan, ng todo, mahigpit, iikot na ngayon ito. Papunta na doon sa ating mga gears. Hanggang doon sa ating output. Ayan, output shaft. So, gagana na siya. Kung mapapansin nyo, ito yung friction materials, ito yung plates. Magkakadikit na talaga yan. Ayan. Yan na po mismo. Kaya lang siya madulas kasi nga po, mayroon pong ATF na nagpapadula sa kanya. Kaya kung sunog na po ang ATF nyo, madumi na ang ATF nyo, ayan, sisirain niya. Magkakaroon ngayon ng friction. Sisirain niya ngayon itong mga lining mo. Kaya nga po, magugulat na lang kayo, bakit ganun? Bakit umi-slide na? Kasi nga po, unang-una, madumi na yung ATF mo, sunog na, at palagi kang nasa neutral. Kasi pag palagi ka po nasa neutral, umiikot itong, itong pinaka-casing niya. Tapos, hindi naman to pwedeng umikot dahil pag ito umikot, diretso na, abante na yan. So, kapag naka-neutral ka, ito naman ang naka-free. Kasi nga po, hindi ito naka-engage. Walang tumutulak sa kanya na pressure. Magkakaroon lang to ng engagement kapag po, ito naman ngayon ay tumulak. Ayan. So, ganito. Naka-drive ka, tutulak yan. Ayan. Pag tulak niya ngayon, magdidikit-dikit to. Okay. So, pag dikit-dikit yan, gagana na to. Iikot na sila lahat. Iikot na to. Nagdikit-dikit na. So ngayon, every time na nasa drive ka, tutulak yan. Tapos pagka ni-neutral mo, babalik yon. Tapos, da-drive mo na naman, tutulak na naman. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, every time na nagda-drive ka, tapos neutral, drive neutral, ayan po, gumaganyan po yung mga ano natin. So, iyan yung ipinakita ko sa inyo na movement nung mismo sasakyan kanina, nung nakasakay tayo. So, ganyan po yung nangyayari. Ngayon, baka sabihin nyo naman, bawal ba yun? Hindi po bawal yun. Kaya lang po mga kapatid, ginagawa mong manual eh. Maya, di ba? O sige, traffic, i-stop ka, lalagay mo sa neutral. Tapos, ilalagay mo sa drive, lalagay mo sa neutral. O ilang beses mong gagawin yun? Ilang beses mong ginaganyan-ganyan to? Kasi nagbibigay ka ng supply ng, ng fluid. May pressure. O, di po ba? So ngayon, nagkataon po, mahina. Isa. Tignan nyo naman, ang nipis lang. Ito po, part ng housing to. Hindi ito yung dinidikit lang na ganun. Part to, bumigay. Ito ang kumokontra dito sa lock. Para hindi po maghiwa-hiwalay itong mga lining na to. Mahina. Kung tutusin, ngayon lang din ako nakakita, sa dami ng transmission na binuksan namin, itong particular na pyesa na to. Ayan, maliit. Yun nga lang, dahil nga sa ang naging attitude mo pa, naging habit mo na drive, neutral, ito naman, tulak, atras. Sa totoo lang, mga kapatid, may spring na nga yan Nakukompress na po ito Ito, nakukompress na to. Ayan, nakaganyan po yan. Nakatulak na yung spring na yan talaga kung tutuusin. Kaya po, dahil doon sa habit nyo na drive neutral, ito po ang nangyayari. Ayan, natutulak po ng so yan. Ayan, meron na yan dyan. Okay. Balik natin to dito. Ayan yung spring. So, ito po, nandito sa loob niyan para harangin to. Ayan. Nasira ito, umiikot, nagpaikot-ikot itong mga fragments na to, itong mga pira-pirasong bakal na yan dyan, sa loob ng transmission. Okay. Kung nakadrive lang kayo, mga kapatid, halimbawa, drive lang, pag hinto sa traffic, drive lang. Yun po yung pinakamaganda. Dahil pag nakadrive kayo, in-stop mo ng preno, hinto ito, kasi nakapreno ka
Naka-engage ka eh. Dikit-dikit lahat to. Ayan, naka-engage ka. At siyempre, hihinto. Wala na pong umiikot yan. Mula dito sa torque converter, hanggang doon, papunta sa drive shaft, wala na umiikot. Naka-rest sila. Ngayon, ang sasabihin nyo, sir, mag-overheat. Hindi po totoo yun. Kasi po, umiikot pa po ito. Yan. Umiikot po ito, nakakabit po ito sa supply pump. Ito yung supply pump. Pump din po ito. Nakapasok siya rito, habang umiikot itong torque converter mo, umiikot to, umiikot na ganyan yan. Kasi nakakabit to doon sa mismong crankshaft. Doon naman papaikutin niya yung supply pump. Tapos ito naman nakapasok to dito. Yun nga lang, ito po umiikot, pero ito naka-stop. Kasi hiwalay naman po yan eh, oh. Ayan, oh. So itong cover, saka ito, magkasama yan, naka-welding yan eh. Pero ito hiwalay. Kaya halimbawa, namreno ka, stop yan. So habang binibitawan mo yung preno, tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, ganun din yan, dahan-dahan. So pag binibitawan mo ng todo, dahil umiikot to, meron pa rin pong merong dito, impeller. Ayan, impeller yan. Ito naman po yung turbine. At ito naman po yung stator. Ito yung nagmumultiply ng torque. Okay, ito yung nagko-convert ng torque. So, habang nakapreno kayo, hihinto ito. Ngayon, dahil sa umiikot din, itong pinaka-body niya, yan. Kasi nga, magkaasawa to, yan eh. Umiikot din to. Okay? Ito naman naka-stop. Pero once na binibitawan mo ngayon yung preno, saka pa lang to iikot. Mga kapatid, malakas yung fluid coupling. Baka akala nyo, dahil sa namreno kayo, pagka binitawan nyo yung preno, hihina ikot nito. Hindi po. Malakas po yun. Fluid coupling. Okay. So, mas maganda yung nakadrive ka. Ngayon, kung sasabihin nyo mag-iinit, hindi po mag-iinit kasi gumagana yung pump nitong impeller. Habang umiikot, itong pinaka-cover ng torque converter, pinapaikot naman niya itong supply pump, itong transfer pump. Okay, so pag-ikot nito, mula doon sa oil pan, ipapump niya yan, pupunta doon sa system, dadaan na naman doon sa oil cooler, tapos babalik dito sa torque converter, paikot-ikot lang na ganun yun. So hindi po siya mag-iinit. Mas mag-iinit po ito. Dahil habang kayo ay naka-neutral, ikot ng ikot yan. Ikot ng ikot to. Yun nga lang, yung mga lining, hindi siya umiikot dahil nga ito'y nakahinto. Yan. So dahil sa nakahinto, hindi iikot to. Iikot lang po itong mga lining na to kapag umikot itong mismo sinasalpakan niya. Pero, yung mga bakal na to, umiikot po yan. To. Kasi nga po, yung mga bakal na to nakakabit dito. So tignan nyo po, kung ilang oras kayong naka-neutral, ayan o. Umiikot po kasi yung yung bakal Ayan. So itong lining hindi umiikot. Iikot lang to kapag ito ay kinambyo nyo na ng drive. Iikot lang to. Ayan. Magkakaroon pa rin yan ng minor friction. Ngayon, para hindi lang magkaroon ng matinding friction, kailangan mo ng magandang ATF. Kailangan mo ng magandang langis. So ito po, ayan, hindi ko po ina-advertise, pero ito lang ang ATF ko dito, di ba? So, kailangan mo ng magandang langis para dumulas to. Ngayon, kapag ka nag-engage yung yung clutch mo, yung drive mo, kapag nag-engage, yung pong mga langis na yan, mawawala diyan sa paligid niyan. Kaya po yan ay may tignan niyo po, may mga groove yan. Ayan, diyan po ngayon dadaan yung mga langis na yon para pag na-press na to, na-compress na yan dahil nagkaroon ng pressure dito, tinulak nito, mawawala yung mga langis. Okay, kakapit na to, kapit na po yan. At yun, sige, andar ka na. Ngayon, pag namreno ka, hinto ito. Tignan nyo po yung video. Ayan, mga kapatid. So, nasira ito, pwedeng mahina yung pyesa, pero hindi naman papayag si Toyota. Nasabihin nating mahina yung pyesa nila. Hindi lang naman isa or 10 yung Fortuner na yan. Kasi Fortuner, Hilux, Hi-Ace, baka ganito, baka pare-pareha sila ng parts doon sa loob ng transmission na yun. Pero ba't ito nasira? Maaaring factory defect, pwede rin po. Pero yun nga pong sinasabi ko sa inyo na drive neutral, gumaganyan po yan. Ito, gumagalaw po ito. Hindi nga lang talaga malaking galaw. No? Talagang halos dikit na nga ito eh. Pero yung pressure na lang, kasi ito may spring na yun. Yung pressure na lang na yun, tinutulak niya. Gagaan yung pressure, maghihiwa-hiwalay ng konti, tutulak niya. Magdidikit-dikit. Tapos pagka binitawan, pagka ni-neutral mo, gagaan yung pressure dahil nga sinasara mo yung solenoid eh.
Diba? Yung valve na yun, sinasara mo. So, mawawala yung pressure na papasok para itulak to. So, ganun po ang nangyayari. Yun nga lang, dahil sa bumigay itong lock, yung cover. Naka-cover po kasi dito yan eh. Ayan, halimbawa, ito kunin ko. Ayan, naka-cover na yan dyan eh. Para hindi ito lumusot, hindi magkawala-walaan. Nakalas, naputol to, nagpaikot-ikot dun sa loob ng transmission mo, nawasak, nasira yung transmission. So ngayon mga kapatid, nasa sa inyo yan. Kung paulit-ulit yung gagawin, yung drive, neutral, aba, ilagay mo sa neutral, okay lang. As long na maganda ang fluid mo, malinis, at hindi ka nag-overheat, maganda ang cooling system mo, at sakto, hindi yung kulang. Kasi kung kulang, ade syempre, anong maglulubricate dito sa mga lining na to kung kulang? Paano yan malulubricate? Paano siya dudulas kung siya ay naka-neutral? Di ba? Kung hindi siya naka-engage, dapat dumulas siya. At pag naka-engage siya, dapat kumapit siya. Ganun lang po kasimple. Kung naka-drive ka, dapat kapit yun. Ngayon, mga kapatid, naka-drive ka na, dumudulas pa kasi nasira na yung lining, napudpud na po. Tulad nung isang plate dito, papakita ko sa inyo. Oh. Ito. Ayan, oh. Tingnan nyo. Oh. Sira na. Okay. Ito dapat hindi magkaganyan. Dapat ganito lang siya kakinis. Makinis siya kabilaan. Kasi nga ito, ang nakadikit dyan ay lining. Hindi siya dapat magaspang dahil hindi naman to dapat dumudulas kapag ka naka-engage. Pero kung sira na yung lining mo, numipis na siya, nagkaroon na ng malaking siwang dito sa loob, nagkaroon na ng malaking clearance dahil nga napudpud na itong mga lining, dudulas na po yan. So yun na po yung problema. Baliwala na, kahit i-adjust mo pa yung pressure nito, baliwala na. Kasi ang mangyayari pa dyan, pagdating ng panahon, magbabakal sa bakal na po yan. So yun mga kapatid. Hanggat maaari po, automatic transmission yung sasakyan mo. Huwag mong gawing manual. Ngayon, kung ang katwiran mo, traffic, kailangan ay ma-relax yung transmission mo. Hindi totoo yun. Ikaw yung paa mo gusto mong i-relax eh. Yung transmission mo, mas naka-relax yan kung naka-drive ka. Kasi nakahinto lahat yun. Ngayon, kung naka-neutral yun, patuloy na umiikot yun. Ito. Iikot lang po ng ikot yan. Ito umiikot, ito nakahinto kasi ni-neutral mo. Pero kung naka-drive ka, walang iikot kasi ito nakahinto. So, walang magkakaroon ng friction. Ngayon, kung hindi na maganda yung oil mo, kontaminado na, sabihin natin nag-oxidize na, kahit na sabihin mong kompleto pa yan, mahina na rin siya, hindi na rin siya magiging cooling oil. Baka hindi na niya mapalamig yung buong system. Kaya lalong masisira ang transmission mo. Kaya ang may papayo ko po sa inyo, huwag nyo pong gawin yung neutral drive dahil nai-stress po talaga yung pyesa. Ngayon, kung nandoon pa rin po kayo sa kinagisnan yung pagmamaneho, sa automatic, nasa sa inyo po yan, sasakyan nyo naman yan eh. Ang sa akin po, maingatan yung sasakyan nyo, makatipid kayo na hindi kayo magpagawa at bumili ng transmission. Dito po sa kaso ni Fortuner, talagang ito po ay bumili na ng transmission dahil wasak na po ito eh. Oh. At ang matindi dito, may makukuha sana ako nito. Ang problema ko, yung housing nasira. Dahil nga po itong mga fragments na to, yung mga pira-pira sumbakal na to, nagpaikot-ikot dun sa housing nito. Lumaki, nagkaroon ng kayod. So yun ang hindi na tayo bibili nun dahil bibili ka na nun ng buo. So bumili ang may-ari nito, naku, tumataginting. Huwag nyo na pong itanong, muntik nang mag-100,000. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.